Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enoypi ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-9 sa buwan ng Disyembre, taong kasalukuyan. Tayo po ay muli na namang magkakasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang iyong makakasama, ang inyong pong tagapag-ugnay, Patrolman Adrian Dayao. At ito po ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o mag-text sa isumbong hotline na naka-flash sa inyong mga screen o di kaya pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. Kung mayroon naman po kayong sumbong o reklamo tungkol sa iilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring Enforcement Group o PNP IMEG. Samantala, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD AFP Radio. At bago po tayo magsimula, ibinabati po natin ang aming Acting Director ng Police Community Affairs and Development Group. Walang iba kundi si Police Brigadier General Bina H. Guzman, at binabati din po natin ang Command Group ng PKG. Police Colonel Joel Serrano, ang Deputy Director for Administration. Police Colonel Adonis Guzman, ang Deputy Director for Operation. At Police Colonel Joel Ada, ang aming Chief of Staff. At sa ating unang balita, 2 tao ang naaresto habang 10 baril
ang paso na ang lisensya ang nakumpiska sa ikinasang raid ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang SAP at Army sa compound ng Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera sa Barangay San Vicente, Concepcion, Tarlac. Ayon kay CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Murico II, nasamsam ang shotgun rifle, 5 pistola, 2 handgun at 1 revolver mula sa gusali ng 3rd G Construction and Development Corporation at ilang kabahayan sa loob ng compound. Inaresto rin ang manugang ng kongresista na si Jenny at isang security aide dahil sa pag-iingat ng mga baril na paso ang lisensya. Si Rivera na iniimbestigahan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects at dumistansya sa aligasyon at sinabing handa siyang humarap sa investigasyon ng Ombudsman. Ang investigasyon ng Ombudsman, ang operasyon ay bahagi ng layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman upang matiyak ang batas at kaayusan para sa publiko. At sa ibang balita, sa patuloy na pagsusumikap ng pulisya na hulihin ang may pagkakasala sa batas, matagumpay na nadakip ng First Bulacan PNP ang municipal most wanted person na sangkot sa karnaping sa Bulacan. Ang detalye ng balita mula kay Patroluman Cristalin Javier. Maraming salamat sa iyo, Patroluman Javier. Matagumpay na naaresto ng Bulacan First Provincial Mobile Force Company ang isang municipal most wanted person na sangkot sa karnaping sa ikinasang operasyon sa Barangay Santa Rita, Giginto, Bulacan. Kinilala ni Police Major Norheda G. Usman, Acting Force Commander, ang naarestong suspect na si alias Paulo, 34 anyos, residente ng Santa Clara Subdivision sa naturang barangay. Napasakamay ng otoridad ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Elenita N.E. Makatangay Alviar, presiding judge ng RTC Branch 121, May Kawayan City, Bulacan, na may inirekomendang piyansang 300,000 pesos. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 3 ng Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Pinuri ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon at muling tiniyak sa publiko ang matatag na dedikasyon ng Bulacan PNP sa kanilang patuloy na kampanya laban sa kriminalidad. Aniya, patuloy na nagsusumikap ang kapulisan upang matiyak na ang mga taong may pananagutan sa batas ay hindi makatakas. Ang pag-aresto sa mga most wanted persons ay patuloy ng hindi matitinag na serbisyo sa publiko. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dahil sa mabilis na aksyon ng Pilar PNP, ligtas na nasagip ang isang residente matapos ang naganap na landslide sa Pilar, Sorsogon. Narito ang magandang balita ni Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. Ligtas na nasagip ang isang residente matapos matrap sa loob ng kanilang bahay dahil sa pagguho ng lupa na dulot ng landslide sa Barangay Kalongay, Pilar, Sorsogon. Agad na humingi ng tulong ang pamilya ng biktima kaya't mabilis na naglatag ng search and rescue operation ang Pilar Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Brian C. Bea, Acting Chief of Police. Kaagad na rumusponde ang mga pulis katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga opisyal ng barangay at mga volunteers. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at mabilis na aksyon ng mga rumusponde, matagumpay na nailigtas ang naipit na residente at agad itong binigyan ng paunang lunas upang matiyak ang kanyang kalagayan. Samantala, muling pinaalalahanan ng Pilar MPS ang publiko na manatiling alerto lalo na sa mga lugar na delikado sa landslide. Hinikayat din ang mga residente na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad sa oras ng sakuna upang mas mabilis na makapagbigay ng tulong ang kinauukulan. Mula dito sa Albay, ako po yung Police Ghost Network Correspondent, Police Staff Sergeant Bert Polito P. Lobendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ang Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Staff Sergeant Lobendino Jr. Walang palag sa kamay ng batas ang mag-live-in partner matapos maulihan ng iligal na droga na nagkakalaga ng mahigit 8 milyong piso sa isinagawang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Iloilo City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Glidel Astrologo.
Umarangkada ang mga operatiba sa isang matagumpay na drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Hipodromo City Proper, Iloilo City nito lamang 5 ng Disyembre taong kasalukuyan, kung saan nakumpiska ang tinatayang 8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ang mga naaresto na sina alias June, 36 na taong gulang, residente ng nasabing lugar, at ang kanyang live-in partner na si alias Tata, 26 na taong gulang at residente ng Barangay Liberation, Iloilo City Proper. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6, nakabili ang mga operatiba ng isang plastic sachet ng hinihinalang shabu mula sa mga suspect gamit ang 12,000 pesos na buy-bust money. Dahil dito agad silang dinakip ng mga operatiba. Na-recover mula sa dalawa ang humigit kumulang 1,200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 8,160,000 pesos batay sa estimated standard drug price value. Sa inihaing impormasyon ng pulisya, sinasabing ang dalawa ay matagal nang nag-ooperate sa Iloilo City at mga karatig bayan. Napag-alaman ding dati nang nakulong si alias June noong 2016 dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga at nakalaya noong 2020. Samantala, patuloy pa ang inaalam ng mga kapulisan ang pinagmumula ng supply ng ipinagbabawal na droga ng mga suspect. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng Iloilo City Police Station 1 ang mga suspect para sa tamang disposisyon at harapin ng mga ito ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa gitna ng patuloy na kampanya kontra iligal na droga, muling pinatutunayan ng PNP ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng komunidad at ang walang tigil na pagsugpo sa mga sindikato ng ipinagbabawal na gamot sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Astrologo. Samantala, arestado ang 3 street-level individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Molo, Iloilo City. Patrolwoman Raisa Valencia sa report. Arestado ang 3 street-level individual sa ikinasang drug buy-bust operation ng Iloilo City Police Station 4 sa Zone 5, Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City nito lang 3 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala mga naaresto na si alias Jopay, 36 taong gulang, alias Maria, 25 taong gulang at alias Toto, 23 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Nahuli sa akto ang mga suspect matapos magbenta ng hininalaang shabu sa isang posher buyer kapalit ng mark money. Sa kabuuan, sa humigit kumulang 25 gramo ng hininalaang shabu na kumpiska na may standard drug price na 170,000 pesos. Kasalukuyan nakakulong ang mga suspect sa custodial facility ng Molo PNP habang inihanda ang kaukulang dokumento para sa pagsampa ng kaso sa paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang PNP sa paghahatid ng hustisya at pagpuksa sa mga drug network sa lungsod ng Iloilo. Ang operasyon na ito ay patunay na walang humpay na dedikasyon para maprotektahan ang komunidad laban sa banta ng iligal na droga. Mula dito sa Western Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Raisa Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Valencia. Nasabat ang mahigit 300,000 pisong halaga ng iligal na droga matapos ang sinagawang drug buy-bust operation ng Zamboanga City Police Station 7 sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Joyce Abio. Naging matagumpay ang sinagawang anti-illegal drugs operation ng mga tao ng Zamboanga City Police Station 7. Katuwa ang mga tauhan ng Technical Support Company RMFB 9 sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong suspect na si alias Kimhar, 33 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay San Roque, Zamboanga City. Na-recover mula sa suspect ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 47 grams at may standard drug price na 319,600 pesos. Nakuha rin ang isang 500 peso bill na ginamit bilang mark money sa operasyon. Agad na dinala sa Zamboanga City Forensic Unit 9 ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang pagsusuri, habang ang suspect ay nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police Station 7 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon.
Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joy Sabyog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Abyog. Nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 200,000 pisong halaga ng iligal na droga sa buy-bust operation sa Lapu-Lapu City. Patrolwoman Annalyn Canoog sa detalye. Nakumpiska ng mga operatiba ng CIU at CDU ng Lapu-Lapu City Police Office ang 272k na halaga ng shabu sa sinagawang buy-bust operation noong ika-6 ng Disyembre sa taong kasalukuyan sa Barangay Poblasyon Lapu-Lapu City, Cebu. Kinilala ni Police Captain Mark Anthony Upside ang suspect na si Alice Clinton, 50 anyos, residente ng Barangay Poblasyon Lapu-Lapu City, Cebu. Dako alas 11:24 ng gabi nang ikinasa ang naturang operasyon na humantong sa pagkakaresto sa suspect at pagkasamsam ng 5 pakete na hinalang shabu na may kabuang timbang na 40 na gramo at may standard drug price na 272,000 pesos, isang pouch at buy-bust money. Ang suspect ay pansamantalang nakakulong sa custodial facility ng Lapu-Lapu City Police Office habang nihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Patuloy ang matagumpay ng operasyong ito sa patuloy na kampanya ng pabansang pulisya ng Pilipinas laban sa iligal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Canoog. Magbabalik po muna ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Ngayong holiday season, talamak na naman ang mga online scams. Kaya maging maingat at maging mapanuri tayo sa mga too good to be true offers. Iwasan nating mag-click ng mga suspicious links. At huwag tayo basta-basta magbigay ng mga personal at mga financial information natin. Protektahan ang inyong sarili. Kung kayo man ay nabiktima ng online scams or any cybercrimes, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit at mag-report sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa agarang aksyon. Sa mga kababayan po nating nabibiktima ng cybercrime or online scam, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group or tumawag ng 911 para sa agarang aksyon. Tips para makaiwas sa makabagong modus ng carnapping na assume balance. Narito naman po tayo mga ka-guardians para sa ating segment na HPG, dapat. Alam mo, atin pong talakayin kung ano nga ba ang mga dapat po ninyong malaman bago bumili o magbenta ng mga sasakyan o motor sa pamamagitan ng assume balance. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang tinatawag na assume balance scheme? Ito ay karaniwang ginagawa ng mga taong gustong ipasa ang kanilang buwanang pagbabayad or yung tinatawag nating amortization. Lalo na kung hindi na nila kayang bayaran. Pero dahil ito ay informal, madalas walang papel at maayos na pagka-transfer agad, ay mataas ang tsansang nagpapahiwatig ng paraan ng panloloko. Tips para sa mga buyer: huwag basta-basta maniniwala sa mga pasalupos. Maraming nagpo-post ng assume balance na hindi kanila ang unit at kadalasang may existing problems. Halimbawa na lamang illegal ang pagkukuha o may mga unpaid penalties or violations. Alamin din kung kanino talaga nakapangalan ang unit sa pamamagitan ng pag-check ng ORCR ng motor or sasakyan. Dapat nakapangalan mismo ito sa seller at hindi in behalf of or loaned from someone. I-check ang mga dokumento ng personal at hanapin ang mga sumusunod: ORCR or official receipt at certificate of registration, loan statement from the bank and financing company at valid IDs ng mga seller. Ugaliin ding mag-demand ng written agreement. Gumawa ng notarized deed of assumption ng balance na nakasaad ang mga sumusunod: full details of unit, monthly terms, duration, and person responsible to pay, at statement that the seller allows you to use the said vehicle.
Mahalagang may katunayan o kasulatan dahil kung wala ay maaaring kunin muli ang unit sa'yo. Ugaliin ding ikumpirma sa financing and bank company sa pamamagitan ng pagtawag o paggawa ng email sa bank financing company na pinagkuhaan ng motor o sasakyan para ikumpirma kung pwede ka talagang sumalo sa nasabing loan. Kadalasan, hindi talaga pinapayagan ng informal assumption dahil hindi ito dinadaan sa legal. Kaya, huwag kaagad magbigay ng full payment. Kung may mga paunang bayad, siguraduhin may mga written proof of payment. Kapag na-turn over na ang nasabing unit at nagkaroon na ng pirmahan ang deed of sale, ay tsaka na lamang magbayad ng buong payment. Narito naman ang mga tips para sa mga nagbebenta ng assumed balance. Una, kilalanin maigi ang sasalo ng assumed balance. Huwag ibigay ang unit sa mga buyer na hindi mo pa personal na nakakausap at walang maipresenta na mga valid IDs. Dapat tanungin din kung may mga stable income o kakayahang magbayad ng monthly amortization ang napiling sasalo ng kanilang sasakyan. Gumawa ulit o gumawa ng notarized agreement. Dapat malinaw na nakasaad sa papel na sila ang gagamit ng unit, sila ang sasalo ng monthly amortization, hindi mo sila sisingilin kung sila ay makakapagbayad na ng buong payment. Isama sa mga responsibilidad na kailangan magbayad sa traffic violations, aksidente at delay sa mga bayad. Ugaliin ding i-monitor pa rin ang mga payments. Tandaan na kahit siya na ang nagbabayad, nakapangalan pa rin ang sasakyan na iyong nilon. Kung hindi na siya makapagbayad, ikaw pa rin ang hahabulin ng mga bangko. Kaya ugaliin mag-request ng monthly proof of payment. Halimbawa na lamang dito, screenshot ng bayad sa bank payment or GCash payment. At kung talagang nagkaroon ng problema, bawiin kagad ang unit. Kung hindi talaga tumutupad sa usapan ang napili mong buyer, dapat nakalagay sa agreement na pwede mong bawiin or kunin ang iyong unit. Kung may kakayahan ng i-transfer na agad ang ownership once na ito'y fully paid na, ay gawin kagad ito. Laging tandaan na assumed balance deals are always risky if the original owner skips legal responsibility. Karaniwang itong nagiging sanhi ng mga kasong failed to return and rent tangay scheme na nauuwi sa pagkawala ng iyong sasakyan at pagkakasangkot sa anumang mga kaso. Pinapaalala sa ating publiko na maging maingat sa ganitong uri ng transaksyon at laging siguradihing lehitimo at maayos ang lahat ng mga papeles bago makipagkasundo. Serbisyong maayos, mabilis at pagkakataulaan mula Luzon, Visayas at Mindanao, bukas ang ating opisina para sa inyong mga reklamo o informasyon. Tumawag lamang sa HPG hotline sa numerong 0998-598-8171 o mag-email sa hpgomd@yahoo.com. Para sa isang maasahang serbisyo mula sa PNP Highway Patrol Group, HPG, dapat, alam mo. At sa pagkapatuloy po ng ating mga balita, sa kagusto ng malagay sa payapa at tahimik ang kanilang buhay, nagpasya ng magbalik loob ang 5 miyembro ng Communist Terrorist Group sa pamahalaan ng Bohol. Ang magandang balita ay ihahatid ni Patroluman Flora May Azares. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang 5 miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Bongbong, Trinidad, Bohol, noong ika-6 ng Disyembre ng taong kasulukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pumarejos, Chief ng Provincial Intelligence Unit, Bohol Police Provincial Office, bandang alas 2:25 ng hapon, nang tuluyang mapasakamay ng mga otoridad ang mga surrenderies na sina alias Maiko, 57 anyos, na residente ng Barangay Kauswagan, Trinidad, Bohol, alias Sayang, 49 anyos,
alias Oking, 44 anyos, alias Marcela, 57 anyos, at alias Becky, 54 anyos. Napawa mga residente ng Barangay Bongbong, Trinidad, Bohol. Ang pagbabalik loob ng mga nasabing individual ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng PIO-BPPO at Trinidad Municipal Police Station, katuwang iba pang ahensya ng gobyerno. Isinuko rin ng 2 surrenderies ang 2 unit ng 9mm caliber, 2 steel magazine at 8 bala. Ang naturang mga surrendery ay isa sa ilalim sa assessment para sa posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang matagumpay na operasyon ay representasyon na ang mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florami Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Azares, upang mapanatili ang kalinisan sa karagatan. Nanguna ang Pangasinan Police Provincial Office sa isinagawang Coastal Cleanup Drive activity sa naisinagawa sa Lingayen, Pangasinan. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Dennis Carinal. Pinangunahan ng Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Arbel C. Recolio ang isang matagumpay na coastal cleanup drive sa Biwak, Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Kabilang sa mga nakiisa si Police Lieutenant Colonel Jose L. Abayada II, Police Lieutenant Colonel Binaventura DJ Benavides III, Provincial Staff, PNV personnel mula sa iba't ibang stasyon, LGUs, stakeholders, mga estudyante at iba pang mga